Ay, magandang araw, bagong trabaho. Ito nga po yung tatapusin ko na ng trabaho. Yung harang po yan sa hagdanan ng mga bata para hindi sila malaglag. Yan na, inaayos ko na po, siniset up ko na siya para matapos na po. Ang trabaho, masarap talaga magtrabaho eh. Kasi pag walang trabaho, medyo malungkot, wala kang ginagawa. Pero yung pagtatrabaho kasi yung nagbibigay sa atin ng magandang atmosphere para sa ating buhay. Yan, inayos ko na nga pala yung damit na ilalagay ko kasi mag-welding ako, tatakpan ko yung mukha ko. Kasi pag di ko tinakpan, malamang masusunod tayo dyan. Masasunburn tayo. Protection muna, safety first. Inaayos ko na yan. Sinet up ko na muna yung mga gagamitin ko. Yung welding machine, yung grinder, lahat. Pati yung mga welding rod yan. Sinuot ko na yung goggles ko. Yung goggles na clear muna kasi magga-grinder pa tayo eh. Nahanap ko nga yung grinder dyan eh. Yan. Tapos inayos ko na. Tapos kinuha ko yung bala, pinagutan ko. Lusog ko muna yung mga wire kasi nakaharang doon sa grinder ko, baka umikot. Sarap magtrabaho. Lang tayo magtrabaho at mag-isip ng maganda. Huwag tayong mag-isip ng kahit anong hindi maganda sa kapwa. Para pag nagtatrabaho tayo, walang backlog tayo. Talagang puro trabaho, puro magaganda lang iniisip natin. Mas masarap matulog nang wala tayong iniisip na yung mga masama sa kapwa natin. Lagi tayong tumulong sa kapwa. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi nanghihingi ng kahit anong kapasidad ng tao. Kahit anong kapasidad ng tao, kahit anong pwesto niya, makakatulong siya kung gusto niyang tumulong. Di ba? Masarap tumulong ng bukal sa puso mo kasi yung tutulong ka lang dahil napipilitan ka. Masarap mabuhay habang tumutulong ka para sa ganun, ikaw man yung tulungan, matatanggap mo ang tulong nila kasi alam mo na kailangan mo ito. At pag kailangan naman nila, kailangan ibigay mo rin ng buong puso at walang pagdadalawang isip. Masarap tumulong, masarap din matulungan dahil alam mo na hindi ka nag-iisa sa mundo. Yan ang masarap sa buhay ng tao. Habang nabubuhay ka, marami kang pag-asa, marami kang oportunidad, maraming darating sa iyo. Ngayon, dito muna tayo sa tinagawa ko. Yan nga pala, inurong ko yung welding machine dyan, tapos inon ko na. Tapos pag on ko, yan na, pinupuk-puk-puk ko muna yung dulo para kasi sinara ko kasi yung dulo niya para hindi makasugat ng bata kasi gagawin harang yan sa may gate nila doon sa taas yung hagdanan kasi yung mga bata sa kanya atin sa mga siyari kasi maglabas ang pagbuhan nila bukas papakita ko sa inyo pag sinabit ko na yan may ginangin ko nga muna pala siya para kumapit yung welding yung ikot ko lang ginangin sila ako lang pala muna sa bahay dahil umalis sila pumunta sila sa Divisoria binili ng gamot si nanay at saka bumili sila ng konting bagay doon na gusto nila sa bahay kaya welding ko na nga pala habang nag-welding ako, nakita ko na malakas yung welding. Ang lakas kasi nung kislap niya, kaya hininaan ko. Pag hina ko, yun, tinitesting ko muna. Nagpalit din ako ng goggles kasi masyado maliwanag yung goggles, nasisilaw ako. Pinalit ko naman yung dark na goggles para hindi naman masyado masakit sa mata. Tapos kinuha ko na yung welding. Ayan, tinesting ko na yung welding. Kung kumikislap, pinayos ko yung bakal, inikot ko, tapos tinesting ko na. Nandyan nga pala si Yumi, ang kulit. Tapos lakad-lakad dun sa gilid ko habang nag-welding ako. Tapos habang nag-welding ako, naisip ko na pwede palang pagduktong-duktongin ng putol. Ang ibig ko sabihin, isang bagay lang na pag naputol, pwedeng iduktong. Walang bagay na hindi pwedeng maayos. Lahat ng bagay na ayos. Yun ang ibig ko sabihin doon. Alam mo na, mema lang. Charis, ayan na, winelding ko na nga pala. Yun, pag welding ko doon sa dulo, kailangan kasi ma-welding ko, full weld yan. Kailangan pukpukan mo. Kasi pag di mo pinukpok, maampaw yung welding. Tapos yung pinupukpok ko siya, tapos yun yung welding ko. Yan. Tapos yan na. Mabubuo na yan mamaya, tapos isasalpa ko. Ininaan ko ulit kasi medyo malakas pag inalagay ko lang siya sa 100. Tapos paglagay ko sa 100 yun, medyo okay na kasi nung mataas ng 150, nabubutas siya. Yan. Iniikot-ikot ko lang yung welding yan habang dinidikit ko para hindi naman siya mabutas. Dahan-dahan lang kasi pag binigla natin yung mabubutas, walang nakukuha sa biglaan. Sa buhay ng tao, kailangan dahan-dahan lang. Hindi ang tulong ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, hindi binibigay ng biglaan yan. Dahan-dahan, kasama yung gawa natin, kasama yung tulong niya, ibibigay niya sa atin lahat ng hinihingi niya. Pero kailangan maging maayos at maging masunurin tayo sa Diyos. Laging isipin na lahat ng ginagawa natin ay kasama natin ng Diyos. Lahat ng desisyon natin, isipin natin na andyan ang Diyos, sigurado hindi tayo magkakamali. Pag nag-desisyon tayo, isipin natin na kung mali ang magiging desisyon natin, magkakaroon tayong kasalanan sa Diyos.
Pag inisip natin na kailangan tama lagi ng desisyon natin dahil kailangan ng nating magpakabuti para sa ating Panginoon. Dahil hindi lahat ng araw, hindi lahat ng oras malakas tayo. Hindi lahat ng oras naglalakad tayo sa lupa dito sa mundo. May pagkakataon na mawawala tayo dito. May pagkakataon na matatapos ang kalakasan natin. May pagkakataon na tayo ay sa kabilang buhay. At bago dumating yung kailangan lahat ng bagay na maganda inagawa na natin. Dahil di natin alam kung anong naghihintay sa atin doon. Mas magandang may baon tayo ng magandang bagay. Kasi kung walang nagdadasal para sa atin, isa lang masasabi ko, kailangan may nagdadasal para sa atin. Para kung pumanaw man tayo, hindi tayo agad makakalimutan. Makalimutan man nila tayo, pero tuwing maalala nila mga bagay na nagawa natin, maalala nila tayo. Madaling kalimutan ang pangit na bagay na ginawa. Pero pag gumawa ka ng magandang bagay, nasaan ka man? Saan ka mang magtungo? Saan mang probinsya? Sa makabilang bahay o buhay ka man? Sigurado maalala ka ng tao. Diba? Dahil sa pagmamahal mo sa kanila. Huwag mong hangarin ang mga bagay na hindi binigay ng Diyos. Dahil ang binigay ng Diyos sa iyo, hindi mo inaasahan pero darating. Lagi lang maniwala sa Diyos, lagi maniwala sa sarili mo. Sigurado, maraming darating pa sa iyo. Sipagan mo lang, maging mabuting tao. Sipag at pagiging mabuting tao ang susi para sa tagumpay. At pag nagtagumpay ka, huwag mong kalimutan yung mga taong nasa paligid mo. Tinulungan ka ba nila? Hindi. Nilait ka man nila o hindi. Basta lahat sila kailangan pantay-pantay. Tulungan mo lahat kung ikaw ay nakakaangat. Pero kung ikaw naman ang nalulubog, sigurado meron dadali ng Diyos. Meron siyang isisin sa'yo para maging magaang ang buhay mo. Huwag kang mag-isip ng kahit anong bagay na masama dahil sigurado masama rin ang darating sa iyo. Kung ikaw nagtanim ng mabuti ang aanihin mo. Parang puno ng mangga o kaya puno ng mais. Kung nagtanim ka ng puno ng mais o kaya puno ng mangga, mais tsaka mangga ang aanihin mo. Pero kapag kabutihan, ang tinanim mo, sigurado kabutihan din ang aanihin mo. Lagi lang magdasal, huwag mahiya. Kung ano yung passion mo, gawin mo. Kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo lang. Huwag kang mahihiya. Kasi pag nahiya ka, wala kang pupuntahan. Huwag mong isipin yung ginagawa mo. Kung saan ka masaya sa ginagawa mo, yun lang isipin mo. Huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao. Kung nasan ka man ngayon, kung ano man yung gagawin mo bukas, gawin mo lang. Kasi pag inisip mo yung ibang tao, sigurado, manghihina at mawawalan ka ng pag-asa. At tuloy natin itong ginagawa ko. Napakwento na ako sa inyo. Yun na, malapit na ginagawa kong duktungan. Pupukpukin na lang yan, tapos matatapos na yan. Tapos yung kabila naman gagrinderin ko yan mamaya. Pero yan na muna tayo sa wini-welding ko. At yung aso natin, medyo natatakot sila pagka kumikislap eh. Yan, wini-welding ko yung dulo para magsara. Kasi kailangan sarado yung dulo para pag nilagay ko, grinder ko yan, pininis ko, smooth siya. Ayan, wini-welding ko na muna ng wini-welding. Yan, pinupulo-weld ko na siya tapos para hindi na siya sisingaw. Pag full weld ko yan, gagrinderin ko naman yung pinakatawan kasi may mga pinag-weldingan dun yung tinabas ko yan, yung pinutol ko yan, naiwan yung mga pinag-weldingan. Masarap talaga ang feeling kapag wala ka nang iniisip. Kung ikaw man ay may pagkukulang sa iba, huwag mo kalimutan bayaran. Ano man ang sabihin nila, bayaran mo pa rin ang mga pagkukulang mo. Para hindi ka mag-isip kung bakit ka nandito, kung bakit ka nandun. Basta tanda mo lang, lahat ng bagay sa mundo ay matatapos. Lahat ng umpisa ay may katapusan. Lahat ng mga pagbabago ay mayroong karapatang mga benepisyo. Ang pagbabago na magaganap ay may mga benepisyo. Maganda man o pangit, yan ay benepisyo. Kasi kung ano yung mangyayari na, hindi mangyayari yan sa kahit ibang pagkakataon. Ipapasalamat din ako sa Panginoong Hesukristo at ang mga salamat dahil lagi niya tayong inaalalayan sa lahat ng gagawin natin. Maraming salamat po at di niyo po kami pinababayaan at ang buong pamilya ko. Yung mga pagsubok man ay talagang dumarating. Maraming salamat. Peace out.